Si kuya. Si kuya sa patero. Yan. Expert. Yan. Naglalako. Yan. Ilang years ka na kuya sa patero? 40 years. 40 years na. Ilang years ka na kuya sa patero? 40. Ha? 40 years. Si kuya 40 years na nagsasapatero. Tapos sa yung tatlong anak niya sa pag-repair ng sapatos niya yan. Kuya ngayon. Saan? Bali yan na sa may Golden Hills na rin. Yun. Yan, may bahay na si kuya doon. Talagang maliban doon sa napatapos ng tatlong anak niya, may sariling bahay na siya doon sa Golden Hills, sa Division, sa Antipolo. Habang gumagawa si kuya, makipagkwentuhan tayo sa kanya. Paano niya napatapos yung anak niya at paano siya nakapagkaroon ng bahay. Kwentuhan kami. Na-interview ko sa regarding dun sa hanapuhay niya. At hindi lang yun kumikita si kuya ng almost 4,000 to 5,000 o higit pa sa isang araw. Tunghayan po natin, panoorin po natin yung buong kwento ni kuya dahil ikikwentuhin sa atin kung ang buhay niya kung paano nangyari yun. Panoorin po natin. Dati kuya ng tahi, swelas yan. Yung tahi sa kanya lang 80 lang. Sa iba 100, 120, 150. Ang tahi sa kanya yan 80 lang. Nag-iikot-ikot siya. Pero sa isang araw kuya nakakailang kuya, nakakailang sapatos kung sakali. Talagang linggo, ganyan tao, minsan 40. Sipa mo 40. So laki pala kuya, 40. Mga 5,000. So isang araw na ni kuya, saan pa kayo dyan? Talo pa yung manager ng sa mall, sa supermarket. Hawak pa ni kuya yung oras niya. Yung kapitbahay ko ate na foreman sa konstruksyon. Nung hindi pa ako kilala, hindi pa ako nagpapabahay, ganyan pala yung bahay ko, hindi pa ako nagpapabato. Yung bahay niya, medyo ganyan na. Ang tingin sa akin, kailan mo basuriro? Hindi ko man inintindi, pinapabayaan ko niya. Siyempre, tingin nila yun, yung mga lagalan doon. Tapos yung anak ng babae, saka yung anak ko, babae din, magkaibigan. Kuminsan na sa bahay. Kaya sabihin si papa niya, pa, ganyan na ang bahay niya. Nangyari siya, hindi kasarap ng pagkain. Kaya kayo, huwag nyo underestimate yung trabaho ng isang tao kahit taga-sip-sip ng Poso Negro lang yan. Taga-hukay sa kanal, patero, kanya-kanyang skill yan. Hindi nyo alam, mas malaki pa lang kinikita kasi sa inyo. Tulad ni kuya, ikot-ikot lang yan. Madumi lang yan. Tapos na yung tatlo anak mo kuya na patapos mo sa kolehiyo dahil lang sa sapatos na yan tamo yan. Diba? Tsaka hindi lang yun, may pisto pa si kuya doon sa may Antipolo daw, Rizal. May munisipyo. May 2 tao siya. Siyempre siya sa trabaho, ikot-ikot daw siya para exercise. Exercise yung niya kasi katawan niya. Dahil sanay si kuya sa trabaho, sabi niya na hindi mapagod yung katawan niya pag nag-aupo lang siya. Naparap ng katawan niya yung exercise. Naka-exercise na rin siya, kumikita pa. Nanihina tuloy. Saan pala probinsya mo kuya? Bicol. Bicol. Ilan taon ka na ngayon kuya? 59. 59, sipin man. Tapos ilang years ka na sapatos? 40. Diba? Dati na po siya saan kayo nagtatrabaho dati kuya? Mr. Quickie. Sa Mr. Quickie. Kaya pulido yung gawa niya. Talagang mahusay. Kung gusto niyo pa siyang puntahan, meron pa siyang shop sa may Rizal Banda sa bayan ng Antipolo. Doon sa may likod ng Antipolo. Munisipyo ng Antipolo. Universe kamo. Universe yung pangalan. Universe pangalan ng shoe repair niya. Malapit sa Miriam Bookstore. Sa gilid daw ng Miriam Bookstore. Yan. Sa Antipolo, Rizal. Pangalan ng tindahan, Universe. Yan. Hanapin nyo lang si kuya. Ano pangalan kuya? Kuya Jo. Yan. Shop ni Kuya Jo. Kamo. Yan. Pulido kasi kung di pumayos ang trabaho ni kuya na ito, hindi mapatapos yung 3 anak niya sa kolehiyo, hindi siya balik-balikan ng customer. Yan ang pagmaganda ang trabaho mo pulido, quality, balik-balikan ka ng customer talaga. Dadami ang kuya kahit sila ako sumuot, hindi ako masiro.
Wag na wag nyo sigan yung tao porque gusgusin yung kala nyo puro yung suot. Siyempre yan ang natural eh. Ang tao minsan sanay sa ganyan, hindi sanay sa maranyang buhay, hindi sanay sa maranyang sa magandang pananamit. Wag nyo na-estimate yung kakayahan ng isang tao. Wag nyo tignan yung tao sa kanyang panlabas na nyo. Akala yun, nalalayitin nyo, pero mas malaki pa ang kita sa inyo. At ang higit sa lahat, malinis ang trabaho ni Kuya. Walang kurap. Walang kurap, wow, di ba? Hindi sila nanakaw. At the same time, trabahong malinis. Sipin mo yan, maka 40, 30, 40 sa isang araw pag linggo. Ang pinakamababa, minsan 30 sapatos. O sa 80 lang, tahi, ano pa lang yun, tahi pa lang yun ha. O di 2-4 na, may 40, 3,000 plus. Kaya sa palitsuelas. Yung palitsuelas, iba pa yun. 5, 6, 7, 5 to 600 yung suelas. Sapatos ng pulis, sapatos ng gwardya. Yun, nalagyan yun. Kaya minsan mga taong ganyan na dapat ating hangaan kasi mga yan yung mga araw-araw natin na gamit sila yung nagre-repair kasi mas mahal din kasi bumili ka ng mga bagong sapatos ano pag mga signature sapatos mo mga branded yan di ba mas matibay pa rin talaga yung pinapatahi sa mga tagal si Kuya noon sa Mr. Quickie noon na trabaho kaya doon sa naka-experience bago pa Kuya ang sapatos. Hindi yan sa side, dito sa ilalim. Narin yung technique ni Kuya. Yan. Kaya yung mga ano dyan, yung mga manlalait dyan ha, yung mga akala mo nakakurbata, naka-long sleeve. Tapos, huwag nyo lagi yung mga tulad ni Kuya ng mga trabaho, nakala nyo i-gusgusin, mas malaki pang sahod. Na minsan ang pranamit. Nagayos sa susi. Kaya maya may tumindig sa tabi ko. Kala ko, ityado ng munisipyo, nakabarong, nakapurmal. At sabi mo, lahat akong, mamaya maganda ganito. Mary. Magmamalimos, mag-kukaroling. Tama yan. Tinainis ako, Kuya, maganda ka. Tsaka siya pala ni Kuya may ano siya doon ha. Hindi lang siya shoe repair doon. Meron din siyang susi, duplicate. Istam. Yan. Nipper, gunting. Nipper, pangasa nipper, gunting ligari daw. Kaya kumpleto siya doon. Maganda ang piso niya. Pagkadalawin nyo, yung pangalan is Universe. Katabi ng Miriam Bookstore sa malapit sa Antipolo, munisipyo ng Antipolo, Rizal. Yan. Natsimpuan lang dito si Kuya kaya nagpapagawa ng sapatos sa nakausap ko yan. Talaga man kung nagdadaan dito kailang madala. Kasi hindi mapwedeng araw-arawin dito. Sa mura siya, sa 80 lang. Sa iba, magkano ang repair. Tahi pa yun ha. Ayun. Diba? Kaya ang tao si Kuya, hanapin para exercise lang. Kumikita na siyang konti, nakakatulong na konti. Huwag naman daw sobrahing tigain yung customer. Yung anak ni Kuya, tatlo professional lang katapos na may mga trabaho na sa bangko tsaka sa call center. Di ba? Yun ang ang anak niya. Tapos lang naman niya sa pagpa-repair ng sapatos. Yan. Yan ang kahanga-hanga. Yan ang mga bayani na tao na, di ba? Ang iba naman gaya dyan, contraction naman trabaho. Katulad sa kapitbahay ko. Masol duman lang Kuya, ang bayad doon sa tindahan ko. 1,000. O kung binibili ng baga kong bigas yan, o di. Pag-inom, isa-isa lang. Hindi mo. Hindi, gabi-gabi. Inom mo. Malit na nga sahod, bisyo pa. Ano kasi, ang mga ganyan na tao ko, inaabuso ang katawan. Pag nagkasakit, Tama. Sabi ko, lalo pag malit pang mga anak mo, ay ingat ka. Ang mag-asawa, pag nawalang isa, parang bangka yan na naputulan ng katig. Tama. Pagilid na. Ganun. Yan si Kuya. Si Kuyang sapatero. Yan. Karapat dapat na hangaan yan. Yan, baba nandyan Kuya. Pag umahon ako dyan, libo na yun. Doon ako simula. Maraming tao. Pag umahon nga ako dyan, mga alas 2, alas 3. Naring yun. Ang oras pa yun kasi siyempre sa dami ng tao
Dami na papagawa. Kung minsan, Oo. may mapatay. Minsan, 5. Oh. Minsan, 3. Siyempre pag araw-araw mo ginagamit talaga ang sapatos, bibigay din talaga yan. Kailangan may maintenance din yan eh. Hindi po rin gamit ka na gamit, di mo maintenance. kahit signature pa, oh. Makina nga nasisira yun po. Oo. Tama kuya, tama. Lalang sapatos, lalo yung mga nababasketball. Ikaw mga itakbo balik-balik dyan kung hindi ka masira. Sabihin pang original yan, sa katagalan, bibigay yan. O yan ha, narinig nyo ha. Kaya kung mga ano dyan, shout out na lang sa mga sa mga katropa natin dyan. God bless po sa lahat, sa lahat.